Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,2 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos na bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung pinumesa mo, you promise jobs. You promise jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf, yung mga organization, ng mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa na from imported nandyan food pa rin. And they're saying na may protection ng government eh. So yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po. Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin. Pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na specific. Kasi sinasabi niya lang food production, but for 4 years he's been saying food production. And yet, the cost of fertilizer is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ngayon, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ang klase yan? Sa 20 pesos na bigas, diba? Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang bagsak itong part na to kay BBM. Expulsion dapat dito. Hindi kasi, alam mo, ganito yan no? Doon sa bigas pa lang, na sinasabi nilang
bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pang matindi dyan, hindi lang ho yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog racer natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, may pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax para ramihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. At alam nyo, dahil doon, sobrang nalugi. Sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog racer dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy? Mula sa simula. Sinend nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. No. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Oh, swine flu. Oo, at ito ang ano dyan, di ba kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, ano sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh. Sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture part ni BBM. Ay, malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Oh, hindi talaga niya na cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na kahit anong gawin niyang ayuda. Hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano na naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day? Another thing, attorney noong mga nakaraang SONA niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yan before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage. Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya doon. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. Sa totoo lang, BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari ito mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. O, di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na may mga warehouse na refrigerated, na may mga sibuyas pa pala, na hindi pa nila na-unload. Kasi nga, nagre-reklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas nasa highway na lang. Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis nasa highway na lang. Kasi wala na paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya para sa sunod ng mga taon. Ngayon lang yan siya
nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsutsuwap sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President Talagang tuwang-tuwa ako. First sona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, yung party list ko doon Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa sona, sa sunod-sunod na sona. Talagang nilagay lang doon para lang magbuka naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana, sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, ipapasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Doon sa smuggler, bakit di ba nakulong? Anak ng senador Hindi ko Ano, sasabihin kung sino. Grabe Anak naman. ng senador yung smuggler Grabe di ba? naman. Tanong Kaya- natin kay Paldon. Ay, Kaya naman tong political dynasty na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Lebiste, napasa na yan sa House. Wala rin siyang sinabi ng magkano ba ang gross domestic product ngayon na BBM? At pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Abay, kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po ba? Abay, dito sa energy. Ang solusyon ni BBM sa high price of electricity, orderan ng Meralco na yung, walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan mga kababayan Klaro yun Orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit di pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Hindi naman niya sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. okay, sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na nagamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay
sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito'y para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Alright, natungayan natin yung pahayag nga, Attorney Gonzon, Banat Bay, patungkol dun sa Middle East crisis. Parang past tense, Hana. Parang yan yung dapat sinabi dyan last year. Parang past tense yung mga Hindi niya sinasagot yung dahil dito naman tuloy ang digmaan, ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasa na nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam nyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budget yan eh. Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero wala namang sinabing forever na 10,000 the whole year. Pero ayaw niya. Ayaw niya suspendin ang pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan eh. Actually, Atty. Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi SONA. Ano? Pinocchio Trailer. Kasi palabas na Pinocchio ngayon sa movie house Mukhang ganun ang lumabas, puro kasinungalingan. Kasi sinabi niya, we are not liars. Hindi, kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang, yun yung binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin, kasi simula pa lang ng gera, tumaas kaagad. Pumalo talaga kaagad yung
presyo dito sa ating mga Kahit old gasoline stock station. yun, ha? Kahit Oo. old stock. Oh. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market, pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang May konsensya. oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pangmabilisan, tulad yan sa gas, sana yung plano niya sa EV, sa ay bigyan niya ng pansin. Kasi kung, di ba, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon pumunta sa China. Grabe po sa China, talagang electric na, ultimong motor, electric na. Kaya no wonder, siguro, kumukuya-kuya-kuy na lang sila habang nagyegera dun sa ibang bansa dahil sila, naka-EV naman. Tayo, ano bang hakbang ng presidente para talaga lumakas ang EV? Pwede nga niya sana sabihin na, pagdating sa pag-import ng EV, bawasan natin Wala ng mo ng tax. tax, oh. Para bumaba talaga. Para bumaba ng 1 million ng pagbili ng tas lahat ng tao bumili na ng EV. Para eventually talagang maging gano'n na tayo. Wala Masyadong generic yung kanyang pagbitaw dito na nasolusyonan, puro gano'n, hindi naramdaman. Parang future tense lahat eh. Parang in the future pa niya gagawin. Sabi niya, by 2040, dapat kalahati na ng mga sasakyan ay electric na. Teka sir, buhay pa kaya yung mga driver dyan sa Grab sa 2040? Bago mag-electric vehicle ang mga Grab taxi? Ano, subsidize ba ng gobyerno ang pagbili doon ng mga nagtataksi na may income below ganito? Hindi mo sinasabi kung paano mo gagawin yan. O, ibababa mo ba yung tax, BBM? Kagaya na sinabi ni Byron. No? May breaking news nga po, attorney. Nag-resign na po si Satanas. Sabi ni Satanas, eto na, mas sinungaling sa akin to. Sagad to. Nawala ng trono si Satan. Grabe. Kaya ang hirap paniwalaan. Yun ang problema talaga ni BBM. The people do not believe him anymore. You know, I'm just not saying na tayo mga, middle class, hindi. Yung mga vendor, o tignan mo kanina, di ba nakita nyo na interview doon sa news, na mga tao, wala nang tiwala kung ano man sabihin niya dyan. Yes. Wala namang mangyayari dyan. In the meantime, patay na kami sa gutom. Attorney Banat, Ina, naglabas po ng statement si dating House Speaker Martin Romualdez. At Ayan na. sinabi niya sa kanyang statement, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ano po ang masasabi niyo sa kanyang maikling statement? Hindi si Martin yan, kasi si Martin hindi nagtatagalog. Si Martin English speaking. So, hindi yan si Martin. Baka naman merong dyan. Ghostwriter. Ghostwriter. Di ba? Saka general statement yan eh. Once Martin's back is against the wall, kagaya nung nakaraan na nagbigay siya ng statement, he's going to throw a threat na I'm gonna take you down with me. Yan. Pero attorney, sa tingin ninyo po ba, ilalaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos? Palagay ko. Kasi that's the end of his career. Wala na. Tsaka kung makulong siya for plunder, ay wala na. Ang tagal niya kaya doon. Hindi na siya makarecover talaga. Hindi siya makarecover. So, he might as well take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Saldico eh. Damage na si Saldico eh. In fact, magkagalit na sila. Diba? Kaya kung hindi makauwi si Saldico to testify, may Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Bugado yun, may sariling law office yun. Kaya BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate.